kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina sa banal na misa para tayo'y magpuri at magpasalamat sa kagandahang loob at sa kabutihang loob ng Diyos sa atin. Bakit minsan nagsasawa ang isang tao? Dahil ba may masamang ginawa sa kanya? Dahil ba minsan na siyang niloko? Dahil ba merong hindi magandang ginawa sa kanya? Nagsasawa ang isang tao hindi dahil may kasalanan na ginawa ang iba. Nagsasawa ang isang tao pagpaulit-ulit na siyang sinaktan, pagpaulit-ulit na siyang niloko, pagpaulit-ulit na lang ang paggawa ng kasalanan sa kanya. Pero ang nakakamangha sa Diyos ay kahit na paulit-ulit natin siyang sinasaktan, kahit na paulit-ulit tayong gumagawa ng kasalanan, hindi nagsasawa ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Pero pinapaalala sa atin ng kwento, ng talimhaga na mga kasama ngayong maririnig natin sa mabuting balita. May hangganan ang kasamaan ng tao. Bandang huli, merong paghuhusga. Kaya naman, kapatid, tayo'y magpakumbaba muli para tanggapin natin ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos. At kung tayo'y nagsasawa na, humingi tayo ng pagmamahal na kamukha niya, na nagpapasensya, nagpapatawad, at umuunawa. Sa mga pagkakataon na hindi tayo tumigil sa ating pagkakamali, pagkakasala, at paulit-ulit na lang tayong nahuhulog sa tukso, hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo muli makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami na may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal na Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel,
Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ng mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon, at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, Huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman, at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunatain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating ating Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki tulad ng alipin. Ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinapagkwintas ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talimhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas,
at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihan, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita na mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at papaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulakan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kung hindi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talimhaga ni Jesus at naunawaan nila sila ang pinapatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, kung ayaw nyo na ang nangyayari sa inyong buhay ngayon, kung ikaw ay disappointed, kung ikaw ay frustrated, kung ikaw ay stress, kung sayid ka na sa kakaisip sa iyong mga problema, ito po ang gusto kong tandaan ninyo. Kung sa tingin mo na pangit na ang takbo ng iyong kwento, pwede mo naman palitan ang kwento ng buhay mo. Amen? If you think you are in a wrong story, then change your story. You can do it. Because remember, my dear friends, you are the writer, you are the director, you are the actor of the story of your life. Tandaan niyo po yan. You can always change the direction of your life. Kung ayaw mo na ang buhay mo ay tungkol lang sa pagbabayad ng utang, pwede mo naman palitan ang takbo ng iyong buhay. Pwede kang maghanap ng ibang negosyo. Pwede kang magsipagpalalo. Pwede mong baguhin ang kwento ng buhay mo tungkol sa pag-ahon mula sa kahirapan. Di po ba? Kung sawa ka na sa kwento ng buhay mo na puro na lang away, bati, pagpapatawa dyan sa minamahal mo, pero matigas pa rin ang ulo, hindi nagbabago. Bakit hindi mo baguhin ang kwento tungkol sa pagpapabuti ng iyong sarili? Instead of changing the attitude, the characteristic of your loved one, why not change yourself? Why not try to develop yourself? Gawin mong kwento tungkol sa paghahanap sa kung sino ka talaga, sa pagbabago ng iyong sarili. Kung sawa ka na sa kwento ng buhay mo, na ikaw ay nakaratay na lang sa sakit, nagse-self-pity, nanghihina ka, bakit hindi mo gawin ang kwento
tungkol sa iyong pagpapagaling at pagpapalakas. My dear friends, do not be a victim of your situation. Tignan niyo po itong pinapahiwatig sa ating nabasang mabuting balita. The parable of the wicked tenants. Ang talimhaga ng mga masasamang kasama kung hindi daw makakapagbigay ng bunga. Ang mga pinagkatiwalaan ng Panginoon. Anong gagawin niya? Aalisin sila doon sa ubasan. Kukuha ng ibang kasama na lalong mapagkakatiwalaan. Ang ibig sabihin, hindi hahayaan ng Diyos na magpatuloy ang masamang kwento. Oo, nagtiwala ang Diyos. Nagbigay ng chance ang Panginoon. Nagpatawad ang Diyos, mismo ang anak niya si Jesus. Pero nireject nila. Hindi nila tinanggap. Nandiyan ang Diyos, nagmamahal. Paulit-ulit. Pero narinig natin na paulit-ulit din ang kasamaan. Yan ang dahilan bakit pinalitan sila ng Diyos. See, my dear friends, when God sees the story of humanity is taking a wrong turn, God changes the story. At hindi po ba yan yung tinatawag nating salvation history? Kung babasahin nyo ang Biblia, hindi hahayaan ng Diyos na magpatuloy ang isang masamang karanasan. Ang kanyang bayan, inalipin doon sa Ehipto, pinalaya sila. Ang kanyang bayan, sila'y nawala sa disyerto, dinala sila ng Diyos sa promised land. Ang kanyang bayan, in exile, tinapon sa ibang bansa, bandang huli, binalik din sila, inuwi doon sa pinangakong lupa. Mga kapatid, mabait at mabuti ang Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na maging masama ang kwento ng buhay ng tao. Kaya nga po, yan yung tandaan nyo. When you're experiencing something bad, that does not need to be your ending. If you have an unpleasant situation, that does not need to be your life. Decide today and say that your bad situation is only a chapter in your story. Tandaan niyo po yan, na pag may pinagdadaanan kang masama, hindi pa yan ang katapusan. Isang kabanata lang yan ng iyong kwento. Pwede pang magbago ang kwento mo. Huwag kang agad malulungkot, huwag kang susuko. Magtiwala ka sa Diyos. Take hold of the direction of the story of your life. Iwanan mo yung mga kontrabida sa buhay mo. Palitan mo ang mga malulungkot na tagpo sa iyong buhay. Budburan mo naman ang mga magagandang eksena ang iyong istorya. Kasi ang mabuting balita, mga kapatid, na binibigay ng Diyos ang kanyang anak si Jesus para baguhin ang pangit na kwento ng sangkatauhan. Kaya nga, tandaan niyo po, kung kayang baguhin ni Jesus ang sakit ng ibang tao, kung kayang patawarin ni Jesus ang kasalanan ng ibang tao, kung kayang bigyan ng bagong lakas ni Jesus ang mga nanghihina, kung dahil sa sakripisyo ni Jesus, binura niya ang ating mga kasalanan, kaya din baguhin ni Jesus yung pangit na iyong nararanasan ngayon. Kaya nga, kung nahihirapan ka at wala kang lakas na baguhin mo ang iyong karanasan, tandaan mo, nandiyan ang Diyos, nandiyan si Jesus, ang iyong producer para ayusin ang iyong kwento. Ask God to make a better story for you. Mga kapatid, gumaganda ang kwento sa pamamagitan po ng pagsusulat. Kaya nga po, madalas pag mayroong mga pumupunta dito sa parokya, nagpapatulong sa akin, napakarami po nilang binubuksan na problema, suliranin, pagsubok. Isa pong sinasabi ko sa kanila, isulat nyo. Ano ba yung gusto nyong makita sa inyong buhay? I want them to write their vision for their life. Kasi nabubuhay po sila dun sa nakalipas Kasi nagiging biktima po sila ng kanilang masamang karanasan. Para po sa akin, binibigyan ko po sila ng kapangyarihan, gumawa ng bagong direksyon ang kanilang magiging buhay. Because I believe there is power in writing your prayers and offering them to God. Wala pong problema kung tayo po ay magdasal. Palagi naman natin ginagawa yan. Sinabi din po ni Jesus,
Ask and you shall receive. Pero meron pong ibang kapangyarihan pag sinusulat mo yung iyong dasal, pag binabasa mo, pag sinasaisip mo, sa puso mo, pag ginaalay mo sa Diyos. Writing your prayers, offering them to God, it works. Kamakailan lang po merong mag-asawa na pumunta dito sa parokya. Binubuksan yung kanilang away, hindi nila pagkakaintindihan sa bawat isa. At yun po yung binigay kong assignment sa kanila. Isulat nyo. Ano yung inyong mga panaginip? Ano yung inyong mga pangarap? Araw-araw, basahin nyo ito. Araw-araw, ipagdasal nyo ito. At alam nyo po, parang isang milagro. Nung minsan bumalik sila dito, nagpapasalamat. Sabi, Father, okay na kami. Wow! Nung kausap ko po sila, para sila mga asot pusa, nagbabangayan. Pero tingnan nyo po yon. Dahil dun sa araw-araw, tapat na pananalangin at inaalay nila sa Diyos yung kanilang dasal, may nagbago sa kanila. Nagbago yung kwento nila. Meron din po dumating, nagpapa-counseling dahil baon na baon din sa utang. At ganyan din yung aking assignment sa kanya para hindi na di-depress. Sulat mo yung iyong pangarap, yung inyong panaginip. Ano ang gusto mong magbago sa iyong buhay? Ano ang gusto mong makita sa hinaharap sa iyong buhay? At alam niyo po kung ano yung mabuting balita? Nung minsan, nagsimba ba? Nagpapabless na sa akin ng sasakyan. Dati, namumroblema, naghahanap ng pambayad sa utang, ngayon, nakabili na ng sasakyan. Bawat bagong taon, ginagawa ko po yan bilang aking panalangin. Sinusulat ko po yung mga gusto kong makita at maranasan sa susunod na taon. Nung bago po New Year ng 2024, nakita ko po yung sinulat ko ng 2023 at nabigla po ako. Nakalimutan ko na kasi. Isa sa mga sinulat ko, sabi ko, Panginoon, gusto ko po na ang parokya ay nakakapag-donate, nakakatulong kahit 10,000 pesos sa mga nangangailangan, sa mga nahihirapan. At alam niyo po, I realize this. Bago po natapos ang 2023, hindi lang po tigte 10,000 pesos bawat buwan ang ating naitutulong sa mga nangangailangan. Higit pa po doon. Actually, umaabot na po sa 200,000 a month yung ating naibibigay, naibabahagi. Hindi po ba milagro yun? Magdadasal ka, hihigitan pa yan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, maniwala kayo na napakabait, napakabuti ng Diyos. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat. Kailangan mo lang hilingin sa Kanya. Kailangan mo lang ipagdasal at kailangan umpisahan mo din. Amen? Because remember, if you change nothing, nothing will change. Napakarami sa atin gustong merong baguhin sa buhay pero wala namang ginagawa. Walang magbabago kung wala kang babaguhin. Ang tanong, anong pangit na sitwasyon at karanasan na gusto mong baguhin ngayon ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong istorya? Simulan mo sa pagsusulat nito. Ano ang gusto mong makita, maranasan bago matapos ang taon na ito? Ipagdasal mo, alay mo sa Diyos. Itaas mo sa Diyos at maniwala ka na gagawa ng paraan ang Diyos para magbago at para gumanda ang iyong kwento. Amen? Tandaan niyo po, ang masamang karanasan, kabanata lang yan. Pero ang katapusan ay nasa kamay ng Diyos at nasa iyong kamay. Ang tanong, magiging happy ending ba o sad ending ang kwento mo? Nasa kamay mo ang sagot at nasa kamay ng Diyos. Amen. Habang pinagninilayan ang babala ng Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa Francisco, naway makatanggap ng liwanag, lakas, at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga isipan naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga sariling buhay,
Naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kaming mapaglingkuran ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa mga matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binibigay mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang na muling pagkabuhay, kaisa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalahan ang panahon, talino at yaman, para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, Napupuri
at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos,
at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adjust sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos. Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo para sa panalangin sa puso ni Jesus. Panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo. Napupuno ng buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Kanino pa ako tutungo kung hindi sa iyo, na ang puso ko ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? San pa po ako makakahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po kami dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po kami nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan. Pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdurusa. Minamangal kong Jesus, maigting po akong naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling. Kailanganin man ito ng isang himala, naisin mo lamang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tignan mo nawa ako na may habag at mabatid ang iyong puso sa aking mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkalooban ng aming mga panalangin. O banal na puso, ano man ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad. Kasama ng iyong sangnilikha, magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam ko may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawalan ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tignan mo po ako, nagmamakaawa po ako, minamahal kong Jesus. Pagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong madalamhating ina, pinagkakatiwala mo ako sa Kanya bilang Kanyang anak at ang Kanyang mga panalangin ay makapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, Maawa ka sa amin. Kalinis-linisan na puso ni Maria, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapating mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong binibigay sa amin. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, pag kayo ay nakakaranas ng isang masamang sitwasyon sa iyong buhay, isang kabanata lang yan ng kabuuan na kwento. Kung ikaw ay tunay na naniniwala, nananalig sa Diyos, alam mo na ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay may happy ending. Kung wala kang magawa sa iyong kalagayan ngayon, may isa ka pang pwedeng gawin. Yan ay
ang manalangin. Because prayer can change the mind and the heart of God. And if your situation does not change, pray. Because through prayer, you are being changed to accept the situation. Magpakapit ka, kumapit ka palagi sa Diyos, at maniwala ka kahit na ang iyong masamang karanasan pwede niyang gamitin para sa iyong maganda at mabuting katapusan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos, may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.